Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 611 hanggang Kabanata 620. Kabanata 611. Si Hansen ay gustong tumalon sa dagat, ngunit pinigilan siya ng blood crystal wasp na makalapit. Kailangan niyang umiwas ayon sa mga pag-atake ng wasp, kaya hindi siya nakapunta sa gusto niyang puntahan. Hindi mahalaga kung anong mga kasanayan ang ginamit ni Hansen o gaano kabilis ang mga ito, ang wasp ay kailangan lamang na ilapat ang mga pakpak nito upang sirain ang anumang plano na ginawa ni Hansen. Hindi pa nakakatikim ng kagat si Hansen, sa kabila ng mahabang panahon na nakakagat sa kanya ang wasp. Nagulat si Queen dito. Si Queen, nilalagay ang sarili sa kanyang sapatos, naniniwala na siya ay nakagat na matagal na. Hindi iniisip ni Queen na ang kanyang mga kasanayan lamang ang nagpapahintulot sa kanya na umiwas sa mga pag-atake. Parang may kakayahan si Hansen na hulaan ang anumang plano ng kanyang mga kaaway. Bago pa man magpakita ng anumang indikasyon ng blood crystal wasp kung saan at kailan ito sesalakay, si Hansen ay gumagalaw na upang umiwas dito. Kung siya ay purong reaksyonaryo, wala siyang magiging oras upang umiwas kahit gaano siya kabilis. Sa halip, parang mayroon siyang hindi kapani-paniwalang paningin sa hinaharap. Bukod dito, hindi siya nag-ahadjust ng anumang kasanayan upang gawin ito. Parang ito ay isang likas na talento lamang niya. Ang kanyang mga hula ay hindi malayo sa katotohanan. Bagaman hindi pa ganap na na-unlock ni Hansen ang kanyang ikapitong pandama, ang mga kapangyarihan ng kanyang iba pang mga pandama ay mas mahusay na kaysa sa dapat sana. At tulad ng kanyang iniisip, ang dahilan kung bakit nakaiwas ng maayos si Hansen ay dahil nabasa niya ang isip ng wasp at umiwas bago pa man ito magsimulang sumalakay. Kung ibang tao ang nasa kanyang kalagayan, kahit na mas mataas ang bilis at kasanayan nila kaysa kay Hansen, hindi sila makakaiwas sa mga ganoong mabangis na pag-atake. Pinupuntirya ni Queen ang kanyang throwing knife mula sa malayo at ginagawa na niya ito ng medyo matagal na. Katulad ng Silver Fox, hindi niya lang makita ang tamang pagkakataon para umatake. Kinagat niya ang kanyang ngipin, tumawag ng Sacred Blood Shield, at lumapit kay Hansen. Huwag kang lumapit. Napansin ni Hansen na papalapit si Queen, na nagulat sa kanya. Kahit na ang kanyang Heavenly Go ay isang napakalaking bagay, ito ay magiging walang silbi laban sa bilis ng mga wasp na ito. Hindi pinansin ni Queen ang kanyang utos, at sa halip ay nagpatuloy sa kanyang paglapit. Pagkaraan ng ilang sandali, inihagis niya ang shield mula sa kanyang kamay at sumigaw, tumakbo. Nakita ni Hansen kung saan patungo ang shield, at na ito ay nasa isang landas ng banggaan sa eksaktong lugar kung saan aatake ang wasp. Nagulat siya sa pag-realize kung gaano kahusay ang kanyang pag-predict sa paggalaw ng wasp. Talaga kang isang reyna. Natuwa ang puso ni Hansen. Ginamit niya ang pagkakataong ibinigay ni Queen at ng kanyang shield at sumisid sa dagat. Dong! Ngunit ang mga pag-atake ng wasp ay parang mga bala, at tumagos ito sa shield. Sa kabila ng tibay ng kanyang metal aegis, ang wasp ay hindi nawala ng momentum, at patuloy pa rin itong tinutunton si Hansen. Pang! Sa sandaling iyon, ang kabilang kamay ni Queen ay naghagis ng isang throwing knife. Tumama ito sa ulo ng wasp. Ang throwing knife ay nabasag sa halos malamig, matigas na kislap. Ang pag-atake ay tumama sa eksaktong gitna ng ulo ng wasp, ngunit muli, hindi ito bumagal. Iniwasan nito ang sinturon ng makintab na mga piraso ng kutsilyo at patuloy na hinabol si Hansen. Gamit ang oras na binili sa kanya ni Queen, tumakbo si Hansen ng 10 metro. Ngunit nang markahan niya ang kanyang ika-10 metro, ang wasp ay nakasabay na muli. Napansin ni Hansen ang isang bagay, gayunpaman. Kahit na ang wasp ay maaaring tumusok ng sarili sa pamamagitan ng shield, at sa paanuman ay hindi naapektuhan ng isang throwing knife sa ulo nito, tila gustong iwasan ang mga lumilipad na labi ng kutsilyo. Hindi ibig sabihin na natatakot ito sa mga piraso. Ang ilang mga piraso ay tumama sa nilalang, at hindi ito nasaktan. Ngunit may ilang mga piraso na iniwasan nito. Iminumungkahi nito na ang wasp ay may ilang uri ng kahinaan. Kahit na hindi nakaharap si Hansen sa wasp, na-analyze niya ang bawat detalye ng nangyari sa likuran niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mga pandama. Nakita ni Hansen na iniwasan lamang nito ang mga splinter sa paligid ng baywang nito. Ito ang lugar na nag-uugnay sa tiyan sa dibdib. Parang baywang ng isang babae kung saan ito ang pinakamapayat. Nang papalapit ang mga nabasag na piraso sa puntong iyon, maingat na umiwas ang wasp. Wala itong pakialam sa iba at hinayaan itong tumalbog sa sarili nito. Ito na,
Isang kakaibang tingin ang tumakbo sa mga mata ni Hansen. Sa ilalim ng mga buffs na ibinigay ni Snow Lady, ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng hangin na naglinis sa isip ni Hansen na nililinis ito tulad ng isang birhen na kristal. Sa kawalan ng emosyon ng tao, naging walang takot siya. Bigla, huminto si Hansen sa paggalaw at tumingin sa wasp na humahabol sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Nagulat si Queen. Ang wasp ay nakakatakot na makapangyarihan, at parang naghahanda si Hansen na labanan ito. Mayroon ba siyang death wish? Ngunit ang nangyari sa susunod ay nagpakunot sa mga mata ni Queen. Kumislap ang wasp sa harap ni Hansen. Hindi nakita ni Queen kung saan ito nagtangkang tumusok, ngunit ang kamay ni Hansen ay gumagalaw. Hindi ka panipaniwala. Ang kanyang kamay ay gumagalaw na parang talam na may bilis ng kidlat. Iniswing ni Hansen ang kanyang kamay ng paalang, pinuputol ang baywang ng wasp habang papalapit ito sa kanya. Ang kanyang isang beses na gamit na Sacred Blood Weapon ay hindi nag-abala sa wasp kahit kaunti, ngunit ang wasp ay umiwas upang iwasan ang pag-atake ni Hansen. Napalampas ni Hansen ang kanyang pag-atake, ngunit nakumpirma nito na ang baywang ng wasp ay dapat na ang kahinaan nito. Wala nang dahilan para umiwas at matakot pa siya. Habang umatras si Hansen, patuloy niyang sinusubukan na pigilan ang wasp. Ginawa ng baliw na maliit na nilalang ang lahat ng makakaya nito upang patuloy na umiwas sa sunod-sunod na pag-atake ni Hansen, ngunit napakabilis ng pagdating ng mga ito, hindi ito nabigyan ng pagkakataon na kontrahin ang mga ito. Binigyan ni Hansen ang kanyang sarili ng pagkakataong huminga, at patuloy siyang umatras patungo sa dagat. Nasa tubig na si Queen, gayunpaman. Pinanatili lamang niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig upang panoorin si Hansen na nakikipaglaban pa rin sa wasp. Ang bilis ng mga pag-atake ni Hansen ay hindi lubos na tumugma sa bilis ng wasp, ngunit namamangha pa rin si Queen sa tanawin. Hindi siya gumagamit ng anumang uri ng pormasayon. Gumagamit siya ng isang high-tier na kakayahan sa pag-predict. Habang pinapanood ni Queen ang labanan sa pagitan ni Hansen at ng wasp, nakaramdam siya ng isang bagay sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung ano ito, ngunit parang pangangati. Splash! Sa wakas ay nakatalon si Hansen sa dagat. Mas natatakot ang wasp sa tubig kaysa sa White Tiger, at walang katulad ng mga kakayahan, wala itong magagawa kay Hansen nang nasa ilalim na siya ng ibabaw. Ayaw na sundan si Hansen, lumipad ito sa paligid ng baybayin sa mga bilog ng sandali, at pagkatapos ay bumalik sa mas malalim na bahagi ng isla, humahabol sa mga nilalang na hindi pa nakabalik sa dagat. Nakatago mo ito ng maayos. Matapos nilang makatakas sa kanilang mapanganib na sitwasyon, hinarap ni Queen si Hansen gamit ang mga nagyayalong mata. Cough! Oh, na-unlock ko lang ang Genlock. Napilitan akong gamitin ito dahil ito ay isang sandali ng buhay o kamatayan. Ang mga desperadong panahon ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang. Tumawa si Hansen pagkatapos ng kanyang paliwanag na pagtanto na hindi na niya maitago ang kanyang na-unlock na Genlock kay Queen. Inikat ni Queen ang kanyang mga mata, hindi na makalakam ng lakas na kailangan upang makipagtalo sa kanya. Tinawag niya ang kanyang whale at sumakay. Salamat! Taos-pusong nagpasalamat si Hansen sa kanya, tumalon sa whale na may hawak na silver fox. Kung hindi dahil sa pag-atake ni Queen na nagsiwalat ng kahinaan ng wasp, hindi niya iniisip na makakarating siya sa kanyang kinaroroonan ngayon. Kabanata 612. Ang Bloodscale Armor na ito ay akin, okay. Ngayon pantay na tayo. Kumunat ang noo ni Queen, nakatingin sa isla. Walang ibang sigaw o tili ang naririnig, at dahil sa iba pang mga nilalang na nakatakas o napatay, tahimik ang isla. Parang impyerno pa rin ito, gayunpaman. Mga bangkay at dugo ang nakakalat, at ang pagtingin lamang dito ay nagpapanginig sa kanilang balat. Sa tingin mo ba kaya mong patumbahin ang mga wasp na iyon? Tanong ni Queen kay Hansen. Alam ni Hansen ang ibig niyang sabihin, ngunit umiling siya at sinabi sa kanya, ang bilis ko ay medyo mabagal pa rin upang harapin ang mga wasp na iyon. Alam ko ang kahinaan nito, ngunit ano ang silbi kung hindi ko ito matamaan? Bukod pa rito ano? Tumingin si Queen kay Hansen. Walang garantiya na kaya kong patayin ito, kahit na matamaan ko ang lugar na iyon. Sa pagkakaalam ko, maaari lamang akong magdulot ng kaunting pinsala. Hindi labis na tinataya ni Hansen ang kanyang mga talento. Nang nakipaglaban siya kay Golden Growler, hindi man lang niya mabasag ang mga mata nito. Ang baywang ng wasp ay maaaring ang kahinaan nito, ngunit hindi ito maaaring maging mas mahina kaysa sa mga mata na iyon. Ang isang kahinaan ay isang lugar lamang sa isang halimaw na mas mahina. Ngunit ang pangkalahatang fitness ng isang super creature ay masyadong mataas, kaya ang katotohanan na mayroon itong kahinaan ay hindi gaanong mahalaga para kay Hansen.
Napabuntong hininga si Queen. Naiintindihan niya ang nararamdaman niya. May 18 wasp, at nahirapan silang makatakas sa isa lamang. Imposibleng mabuhay sa isang engkwentro sa karagdagang mga wasp, lalo na kung lahat ng 18 wasp ay susugod sa kanila. Ilang tao lamang ang makakaiwas sa kanilang mga pag-atake tulad ng ginawa ni Hansen. Kahit si Queen ay hindi lubos na sigurado kung kaya niyang panatilihin ang kanyang bilis at umiwas sa mga ganoong mabilis na pag-atake. Patay na ang isla. Pinanood nila ito ng ilang sandali ngunit alam nilang walang pag-asa na bumalik doon. Naghanda silang umalis at sumakay muli sa dagat sa whale. Ngunit pagkatapos ay tumalon ang Silver Fox mula sa mga bisig ni Hansen. Naging isang pilak na liwanag ito at tumakbo pabalik sa isla. Silver Fox, ano ang ginagawa mo? Nagulat si Hansen. Hindi madali ang makatakas sa isla, kaya bakit nagdesisyon na bumalik ang Fox ngayon? Huminto ka. Ang 18 wasp ay dapat na magkakasama na ngayon. Kung mapapahamak tayo sa lahat ng iyon, hindi na tayo makakalabas pa, sabi ni Queen. Maghintay ka rito. Babalik ako at kukunin siya. Dali-daling bumalik si Hansen sa dalampasigan. Hindi niya plano na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa Silver Fox, ngunit naiintindihan niya ng mabuti ang Silver Fox. Alam niyang hindi rin ito gustong ipagsapalaran ang sariling buhay. Kung hindi nang nakikipaglaban si Hansen sa mga wasp, hindi sana tumalon ang Silver Fox sa kanyang mga bisig upang makatakas. Hindi sana ito naghihintay ng ganito katagal para bumalik kung wala itong pakialam sa buhay nito. May isang bagay na nagbago sa isla, kung gayon. Hinabol ni Hansen ang Silver Fox, at napansin niyang dinala siya pabalik sa Lotus. Gayunpaman, hindi siya nagatubili at mabilis na nagpatuloy sa kanyang paghabol. Gamit ang kanyang mga pandama, napansin ni Hansen na wala ng mga wasp sa isla. Umalis ba ang mga wasp sa isla? Tanong ni Hansen sa kanyang sarili, nagtataka. Ngunit nagtataka pa rin si Hansen. Kung umalis ang mga wasp sa isla, nangangahulugan iyon na ang lotus plant ay walang espesyal, at ginamit lamang ito upang mag-host ng isang bilang ng mga itlog ng wasp. Kung walang pambihira sa halaman, bakit sila bumalik? May gusto ba ang Silver Fox mula sa katawan ng isang patay na nilalang? Nagtaka si Hansen na nakarating na ngayon sa Lotus Hill kasama ang Silver Fox. Ang tanawin ay puno ng mga malalaking kakilakilabot. Walang pakialam sa mga bangkay na nakakalat sa dating matabang berde, dali-daling umakyat si Hansen sa Lotus. Marahil dahil sa lakas ng kanilang mga lason, ngunit matapos ipanganak ang mga wasp, ang 7 natitirang mga talulot ng Lotus ay nalalanta. Ang natitira lamang ay isang solong Lotus cup. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ang Silver Fox patungo dito at kinain ito ng isang kagat. Ang kristal na malinaw na Lotus Cup ay nginuya ng Fox. Isave mo ako ng ilang. Isave mo ako ng ilang. Hinuli ni Hansen ang Silver Fox habang sinusubukan niyang buksan ang bibig nito. Sa kasamaang palad, nilamon na ng Silver Fox ang lahat. Damn it, you mutt. Masyado kang malupit. Iniligtas ko lang ang buhay mo kanina. Ikaw na maliit na makasariling bastardo, hindi ka man lang nag-iwan ng isang kagat para sa akin. Sigaw ni Hansen sa Silver Fox. Gayunpaman, hindi pinansin ng Silver Fox ang kanyang amo. Elegante itong nag-amoy sa paligid sa lupa, at pagkatapos ng ilang sandali ng paggawa nito, nagsimulang maghukay sa mabatong lupa gamit ang 2 paa sa harap. Ang ibabaw ng bato ay parang tofu sa ilalim ng kapangyarihan ng mga paa at kuko nito, at hindi nagtagal ay nakahukay ito ng 2 metrong lalim na butas. May isang bagay ba sa ilalim? Pinigilan ni Hansen ang kanyang galit at nagliwanag ang kanyang mga mata sa pagkamausisa. Nakita niya na may isang bagay na konektado sa tangkay ng Lotus plant. Habang patuloy na naghuhukay ang Silver Fox, napansin ni Hansen ang paglabas ng isang bagay na puti ang kulay. Ano man ito, nagawa mo na ang iyong bahagi. Nararapat kang magpahinga, hayaan mo akong mag-take over. Dali-daling tumalon si Hansen sa butas at inilagay ang Silver Fox sa kanyang balikat. Mabilis siyang nagsimulang maghukay gamit ang kanyang 2 kamay. Natatakot siya na maghukay ang Silver Fox ng ilang karagdagang pagkain at lamunin ang lahat ng hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong tingnan ito. Ayaw niyang maulit ang nangyari lang. Hindi nagtagal si Hansen sa pagkukukay dahil nakahukay na siya ng 3 lotus roots. Parang mga braso ng isang sanggol at ang bawat isa ay mga 12 sentimetro ang haba. Kahit na nasa ilalim ng lupa, nagniningning pa rin ang mga ito tulad ng puting kristal. Parang gawa sila mula sa birhen na nyebe. Napakabango rin nila. Kinuha ni Hansen ang 3 lotus roots upang tingnan ng mabuti, ngunit bago pa man niya magawa iyon, tumalon ang Silver Fox sa kanyang balikat at kinuha ang isa sa 3. Agad itong nagsimulang labis na ngumunguya sa ugat. Paano ko nakalimutan ang lalaking ito?
Ang bagay na ito ay isang mapanlinlang na manipulator. Talaga nga, patuloy kong nakakalimutan. Dumudugo ang puso ni Hansen. Hindi niya alam kung anong kayamanan ang kanyang nahukay, at isang katlo nito ay nginuya na ng Silver Fox. Ang natitira ay akin. Busog ka na. Nakita ang Silver Fox na nakatitig ng matagal sa mga lotus roots, mahigpit na hinawakan ni Hansen ang dalawa pang natitira. Lumapit ang Silver Fox sa paa ni Hansen at nagsimulang kuskusin ang ulo nito sa kanya. Huwag mo nang subukang maging cute. Ang bagay na ito ay akin, katapusan ng kwento. Dali-daling inilagay ni Hansen ang mga lotus roots at binuhat muli ang Silver Fox. Nakarating na si Queen sa dalampasigan at papalapit na sa burol. Dali-daling tumakbo pabalik si Hansen upang salubungin siya na may hawak na Silver Fox. Ayaw niyang malaman niya ang anumang bagay tungkol sa kanyang natagpuan. Hindi ko alam kung saan napunta ang mga wasp, ngunit mukhang nawala na silang lahat, sabi ni Hansen habang nakatayo siya sa harap ni Queen. Ano ang natagpuan nito? Tanong ni Queen, nakikita ang panlilinlang ni Hansen. Ang lotus cup iyon. Ngunit, nang maabutin ko ang halimaw, nakainan nito ang lahat. Hindi niya ako binigyan ng kahit isang kagat, kaya wala akong ideya kung anong mga benepisyo ang maibibigay nito sa atin. Ang kanyang pagiging makasarili ay nakakasakit. Umaasa si Hansen na makalabas ng ilang luha, ngunit hindi niya magawa. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga mata ni Queen, ngunit hindi niya binigkas ang kanyang pag-aalala. Ilang sandali lang, bumalik sila sa tabing dagat. Ang dalawang tao at ang fox ay nagsimula muli sa kanilang paglalakbay. Umaasa silang makakahanap sila ng lupa sa lalong madaling panahon, ngunit pagkatapos ng 5 araw na paglalakbay, wala pa rin silang nakikita. Wala man lang mga isla sa paligid. Bigla, isang kakaibang tunog ang narinig sa malayo. Pamilyar ang tunog kay Hansen at Queen, kaya nagbago ang kanilang mga mukha. Kabanata 613. Nakilala ni Hansen ang tunog bilang pag-aari ng peacock na kanilang nakatagpo kanina, na tumanggap ng masakit na kagat sa mukha nito. Lumipad ito ng malayo pagkatapos noon at hindi nila akalaing makikita ito muli ng ganito kabilis. Ang mga sigaw nito ay puno ng sakit at pagdurusa. Baka dahil sa lason. Tanong ni Queen, nakatingin sa direksyon ng mga sigaw. Kung talagang dahil ito sa lason, magiging perpektong pagkakataon ito para sa mga tao na patumbahin ang isang super creature. Ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan. Tara, alamin natin. Ang mukha ni Hansen ay puno ng sigla, at talagang mukhang masaya siya sa posibilidad. Kung maaari niyang hulihin ang isang super creature na may kaunting pagsisikap, kahit na hindi siya makatanggap ng beast soul, okay na ang makain ang laman nito. Nagtinginan sila at naintindihan ang iniisip ng bawat isa. Inutusan ni Queen ang malaking whale na magsimulang mag-sail patungo sa direksyon ng umiiyak na peacock. Ang ibon ay sumigaw ng napakalakas, tila kayang sirain ang atmosfera. Ang mga nilalang sa paligid ay mukhang natatakot at ang mga lumilipad sa himpapawid ay tila iniiwasan ito sa lahat ng paraan. Naglayag sila ng karagdagang 40 milya bago makita ang isang isla sa abot tanaw. Nakakagulat, ito ay maliit lamang, hindi mas malaki sa isang nakabuka na reef. Nakatayo ang peacock sa reef na may nabubulok na mukha. Pula ito sa mga impeksyon at may mga bulsa ng nana at dugo na umaagos mula sa mga sugat nito. Talaga bang ang lason ng patuloy na gumagawa ng masamang mahika nito, sabi ni Hansen, na nagulat. Masaya siya na ang peacock ay nasa ganitong kondisyon na halatang patuloy na nakikipaglaban sa lason na sumisira dito. Ngunit nag-aalala siya kung maaari bang kainin ang laman nito, batay sa kung gaano kaepektibo at katagal ang lason. Inutusan ni Queen ang whale na huminto sa magandang distansya mula sa ibon. Ayaw niyang pumasok ng walang kaalaman. At kahit na ang super creature ay nasa matinding sakit, isa pa rin itong super creature. Maaaring hindi pa rin nila ito mapatay. Hindi sila sigurado kung gaano kaseryoso ang kalagayan ng peacock, at malamang na makatagpo sila ng masamang kapalaran kung pumasok sila ng walang kaalaman. Makakapagsigaw pa rin ito ng mabuti. Malamang ay energized pa rin ito. Siguro dapat tayong maghintay dito ng ilang araw at tingnan kung paano ito, mungkahi ni Hansen. Habang tumatagal sila sa paghihintay, lalong humihina ang ibon. Kung maghahanap sila ng panganib sa pagsubok na patumbahin ang isang poisoned super creature, mas mabuting gawin ito sa bandang huli kaysa sa maaga. Ngunit pagkatapos na masabi iyon ni Hansen, nagsimulang magbula ang dagat malapit sa reef na naglalabas ng mga alon na ilang dosenang metro ang taas. Isang higanteng purple na nilalang na may metal na pang-pincer ang lumitaw mula sa maitim na alon. Ang target nito ay tiyak na ang peacock. Bumalik ang higanteng purple lobster.
Dahil hindi ito nakatanggap ng anumang benepisyo mula sa isla kanina, mukhang nais nitong makaganti sa sugatang peacock na nang bully dito dati. Ang peacock ay na-poison sa mukha, at mukhang naapektuhan ng mga lason ng utak nito. Hindi na ito mukhang matalino o mabilis na tumugon tulad ng dati. Agad na nahawakan ng lobster ang isa sa mga pakpak nito. Imposible para sa peacock na makawala sa pagkakahawak ng lobster. Pinagsikapan nito ang pag-flap ng mga pakpak, ngunit hindi ito nakatakas. Habang mas pinagsisikapan nitong makawala, mas maraming mga balahibo ang nalaglag mula sa mga pakpak nito. Nagalit ang peacock. Binuksan nito ang feather train upang ipakita ang mga asul na eye spots at binaha ang lugar ng nakakalasing na asul na liwanag. Tulad ng dati, ang lobster ay nagmukhang lasing. Mukhang alam ng lobster na mangyayari ito, kaya patuloy nitong pinanatili ang pagkakahawak sa pakpak ng peacock. Kahit gaano pa man kasigasig na sinubukan ng peacock na itaboy ang umaatake, hindi ito nagbitiw. Sobrang tigas ng shell ng lobster. Wala nang magagawa ang peacock. Sa huli, nagsimula ng damyugo ang pakpak na nahahawakan, at mga balahibo ang sumayaw sa hangin sa paligid nito, nagpapadampi sa malupit na dagat. Habang naglalaban ang dalawang halimaw na ito, isinara ni Queen ang kanyang mga mata at humarap pabalik upang iwasan ang epekto ng asul na liwanag. Bagaman may magandang distansya mula sa kanila, malakas ang liwanag at kumakalat ito ng malayo. Ang pagtingin dito kahit isang segundo ay makapagpaparamdam sa kanila ng pagkahilo, at sa dagat may pagkakataon na maaaring mahulog si Queen sa bangka at malunod. Mukhang ganoon din ang ginagawa ni Hansen, ngunit inactivate niya ang kanyang gin lock. Sa kanyang mga pandama, hindi na niya kailangang harapin ang direksyon nila upang obserbahan ang lahat ng nangyayari. Ang peacock ay maaaring isang napakamakapangyarihang kalaban, ngunit sa ilalim ng epekto ng lason at sa pambubugbog ng lobster, tiyak na malapit na ito sa kamatayan, naisip ni Hansen. Nagsimula siyang mag-isip kung paano siya makikinabang mula sa sitwasyong ito. Nagsimulang bumiyak ang reef at ang mga alon ay nagbula sa kaguluhan ng laban. Ang reef ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng mga halimaw at nagsimula itong gumuho. Napakatibay ng shell ng lobster, at sinubukan nitong hilahin ang peacock pababa sa maalat na kalaliman gamit ang mga pampinser nito. Ang tanging magagawa ng peacock ay patuloy na tumukso sa shell, ngunit walang bisa. Bagaman ang peacock ay lumalaban, ang pagguho ng reef ay nangangahulugang tiyak na tubig na libingan para dito. Bakit hindi nahawahan ng lason ang lobster? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ngunit sa nakikita ang nangyayari, mabuti na lamang at hindi sila nagmadali sa pag-atake tulad ng una nilang naisip. Kung hindi sila naghintay, maaaring napatay sila ng pagsalakay ng lobster. Boom! 3 oras ang lumipas, gumuho ang reef at kasama nitong nahulog ang peacock. Bagaman patuloy na naglalabas ang peacock ng mga sinag ng nakakalasing na liwanag, hindi ito kasing epektibo tulad ng dati. Hindi ito gaanong nakaapekto kay Hansen at Queen. Lumiko si Queen at tumingin sa dagat. Nakita niya ang mahina at kumikislap na asul na liwanag at ang dagat na nagngangalit sa magulong pagkilos ng peacock. Ang malalaking alon ay nagbanggaan sa isa't isa, sa itaas ng lugar kung saan ito lumubog sa hindi maiiwasang kamatayan. Anong nakakatakot na nilalang? Napakahirap sanang labanan kami, sabi ni Queen na may buntong hininga. Imposible para sa atin na patayin ito, oo. Pero ngayon may pagkakataon na tayo. Pinanood ni Hansen ang naguguluhang mga alon na may mga mata ng kasakiman. Maaaring hindi nila kayang patayin ang poison peacock, ngunit naatake ito ng lobster at nahila pababa sa dagat. Tiyak na mamamatay ito, anuman ang mangyari. Marahil ito ang kanyang pagkakataon para sa isang madaling pagpatay. Ngunit sa kabila nito, hindi naglakas loob si Hansen na subukang nakawin ang biktima ng lobster ng direkta. Wala siyang lakas at alam niya iyon. Ngunit kung mabilis niyang magagawa ito, may pagkakataon siyang makatanggap ng beast soul. Ano ang ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Queen habang nakatingin kay Hansen. Maghintay ka rito, okay. Matapos magsalita, mabilis na sumisid si Hansen sa dagat. Nasa balikat pa rin ni Hansen ang Silver Fox. Ginamit nito ang mga paa nito upang hawakan ang kanyang leeg, at sumisid ito kasama niya. Dahil ang dalawang halimaw ay patuloy na umiikot sa dagat, ang mga alon sa ilalim ng tubig ay medyo hindi mahuhulaan. Paminsan-minsan, naipadpad si Hansen dahil sa matinding pagbabago sa agos. Nahihirapan siyang lumangoy ng maayos. Maswerteng nakakapaghinga siya sa ilalim ng tubig. Dahil dito, hindi siya natatakot na malunod. Ang tanging isyu ay ang katotohanang mas mabagal siyang lumangoy kaysa sa gusto niya. Sinisikap ng lobster na hilahin ang peacock sa mas malalim na bahagi ng dagat. Bagaman sinubukan ng peacock na lumaban, walang silbi.
Nakakamit ng lobster ang gusto nito, at patuloy silang bumababa. Hinabol ni Hansen ang parehong nilalang pababa sa mas madilim na tubig. Masigasig niyang pinapanood ang nangyayari, nag-aantay ng tamang pagkakataon upang umatake. Bagaman ang peacock ay hindi bihasa sa labanan sa ilalim ng tubig, mahusay pa rin itong umindek. Mukhang hindi ito mamamatay ng lobster sa lalong madaling panahon. Kabanata 614. Hinabol ni Hansen ang lobster na umabot sa lalim na higit sa 1,000 metro. Patuloy na lumalabo ang asul na liwanag ng peacock, isang tiyak na senyales na ito ay namamatay na. Ang mga pakpak nito ay nabasag na ng mga pang-pincer ng lobster. Dugo ang umaagos sa karagatan mula sa mga napunit na laman, nagkulay ng pulang haze ang lugar. Makikita lamang ni Hansen ang peacock kapag kumikislap ang mga asul na ilaw nito. Ang mukha ng peacock ay nabubulok. Ang laman nito ay nawawala at natutunaw, na nagbubunyag ng ilang bahagi ng bungo nito. Sa buong katawan nito, ang dati nitong maganda at maayos na mane ng mga balahibo ay naging pira-piraso. Ang crane sa likod nito ay nawasak ng malupit na puwersa ng lobster. Ang peacock na mukhang maayos at mayabang sa isla ay ngayon ay mas pangit pa kaysa sa isang nakakulang manok. Parang mas magandang pamuhunan ang pagkakaroon ng mataas na depensa. Mukhang nagbunga ito para sa lobster, sa pagkatalo sa kaaway nito sa linggong ito, naisip ni Hansen. Kahit na ang peacock ay makapangyarihan, hindi sapat ang lakas nito upang makipagsabayan sa matibay na lobster. Hindi nakatuon si Hansen sa lobster. Ang peacock na super creature ay nakapag-iwan lamang ng mababaw na scratch mark sa shell nito, dahil sa lakas ng lobster, ayaw niyang ipagsapalaran na maging susunod na target nito. Kahit na ginamit niya ang yin force, nag-aalinlangan siyang makakagawa ito ng malaking epekto. Nakita na si Hansen na namamatay na ang peacock, sumisid siya upang sundan ito. Ang madilim na dugo na nagkulay sa tubig ay tumulong sa pagtago sa kanyang pagsunod. Nasa 10 metro na lamang siya mula sa kanila. Masayang naglalaro ang lobster sa halos walang buhay na katawan ng peacock, hindi alam na siya ay pinapanood. Walang lakas ang peacock upang lumaban. Puting-puti ang mga mata nito at nagsisimula ng malunod. Tanging nag-react lamang ito nang muling sumundot ng malupit ang lobster sa laman nito. Inilabas ni Hansen ang kanyang mascot beast sword at mahigpit na hinawakan ito. Ito ay isang berserk sacred blood beast soul sword. Kung makakagawa siya ng isang malakas na atake sa pinakamahina ng bahagi ng peacock, maaaring mawakasan niya ang buhay nito. Ang kahinaan na tinutukoy ni Hansen ay ang pinakagrabe na sugat na iniwan ng lobster. Maingat na inihanda ni Hansen ang sarili. Hindi niya maaaring payagan na maging aware ang lobster sa kanyang pagpasok, ngunit kailangan niyang makalapit sa peacock hanggat maaari. Matapos ang masusing pagmamasid sa kasalukuyang estado ng peacock, isinasaalang-alang niya ang iba't ibang sugat na maaari niyang atakihin. Ngunit alinman sa pipiliin niya, magkakaroon lamang siya ng isang pagkakataon upang masiguro ang pagpatay. Kapag umatake siya, ang lobster na masayang kinakain ng kanyang biktima ay mapapansin ang kanyang presensya. Walang pangalawang pagkakataon. Ang sugat sa pakpak ng peacock ang pinakamabigat. Ngunit kahit na umatake siya doon, hindi ito isang nakamamatay na lokasyon. Bagaman mukhang labis na nasira ang peacock, ang mga sugat nito ay higit pa sa kabuuan ng kanilang mga bahagi. Wala sa mga ito ang tunay na seryoso ng mag-isa. Sa nakikita, ang dahilan ng kamatayan ng peacock ay malulunod ito. Ang mga sugat mismo ay hindi sapat upang pigilan ang katawan nito sa pag-aandar o gawing damyugo ito hanggang mamatay. Patuloy na nagmasid si Hansen. Kung nais niyang patumbahin ang peacock sa isang iglap, ang pinakamainam na lokasyon na maaari niyang salakayin ay ang sugat na iniwan ng wasp. Ang mukha ng peacock ay isang nabubulok na gulo. Ang plasma ng dugo ay umaagos mula sa mga mata nito, na nagpapahiwatig na ang utak nito ay nawasak ng lason. Maingat na iniiwasan ni Hansen ang plasma na nagsasama sa dagat. Bagaman ito ay katulad ng dugo, ang plasma ay tumigas sa tubig. Hindi ito nagsama at nagkulay sa tubig tulad ng pulang dugo. Nagtago si Hansen sa mga ulap ng dugo at nagawang sumuot sa likuran ng katawan ng peacock. Ang malaking lobster ay abala pa rin sa pagkain sa kanyang balahibong kaaway at hindi aware sa presensya ni Hansen. Nagsisimula ng makaramdam ng kasiyahan si Hansen. Kung siya ay mad-eye discover, wala na siyang pagpipilian kundi umatras, dahil walang paraan na makakalaban siya sa lobster sa ilalim ng kanyang sariling teritoryo, ang dagat. Bagaman hindi kasing takot ng wasp ang lobster, ang shell nito ay ginagawang hindi ito mahawakan sa kanyang kasalukuyang estado. Bukod dito, sa kabila ng pagiging masigasig at napakamahuhusay na swimmer, walang duda na mas mabilis ang lobster kaysa sa kanya. Hindi siya naglakas loob na guluhin ito. Kung nasa lupa sila, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na lumaban.
Ngunit hindi dito, sa ilalim ng dagat. Tanging makapanalangin si Hansen na hindi siya ma-discover. Sa kabutihang palad, nasa panig ni Hansen ang swerte. Nakapunta siya ng malapit sa tagiliran ng peacock nang hindi napapansin ng lobster. Kung nais niyang atakihin ang mga mata ng peacock, magkakaroon siya ng problema. Ang lobster ay nakaharap sa direksyong iyon, kaya tiyak na makikita siya. Nakatagilid si Hansen sa katawan ng peacock sa loob ng ilang sandali, nag-aantay ng tamang pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi ito dumating. Matapos ang mas mahabang paghihintay, wala pa ring lumabas na pagkakataon. Ngunit ngayon, nalalapit na ang oras, dahil ang peacock ay tila nagsisimula ng sumuko. Ang ulo nito ay lumulutang sa tubig at ang katawan nito ay kumikilos ng mas mahina pagkatapos ng bawat kagat ng lobster. Hindi ko na kayang maghintay. Kung maghihintay pa ako, mamamatay ang peacock. Ito ay isang panganib na kailangan kong ipagsapalaran. Piniga ni Hansen ang kanyang mga ngipin, hinawakan ang kanyang mascot beast sword at tumitig sa lumulutang na ulo. Inilabas niya ang Heresy Mantra at ang Jade Sun Force. Sa kanyang puso na parang generator at ang kanyang mga kidney na nag-o-overdrive, binigyan siya ng walang katapusang supply ng kapangyarihan. Ang kanyang lakas ay nasa max capacity at handang-handa na. Pinili ni Hansen na hindi mag-transform sa Snow Lady. Nagpasya siyang gamitin ang Fairy Queen. Ngunit kailangan niya ng mas malinaw na paningin upang mas mahusay na suriin ang ulo ng peacock at ang galaw ng lobster. Ginamit niya ang kanyang pambihirang mga pandama at nakabuo ng detalyadong overview ng eksena upang mahulaan ang bawat posibilidad. Ang ganitong pag-atake ay tiyak na makakakuha ng atensyon ng lobster. At pagkatapos nito, wala na siyang ibang magagawa kundi tumakas. Ang buhay ni Hansen ay nakasalalay sa kung makakatakas siya sa pagsunod ng lobster, kaya't hindi siya maaaring gumawa ng isang pagkakamali. Hindi siya maaaring maging pabaya. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang pagkakataon. Nang hindi ito pinakawalan, siya ay lumundag sa aksyon. Lumangoy siya ng diretso sa ulo ng peacock na parang torpedo, hawak ang espada at handang umatake. Sa sandaling ginawa ni Hansen ang kanyang galaw, napansin ng lobster. Ang mga pampinser na abala sa pagputol ng nasirang katawan ng peacock ay ngayon ay nakatuon sa kanya. Malamig ang mga mata ni Hansen. Mula nang i-unlock niya ang kanyang gene lock gamit ang Jad Escan, nagagawa niya maging walang emosyon at walang takot sa kamatayan sa kanyang kagustuhan. Masyadong mabilis ang mga pampinser ng lobster. Alam niyang kung ipagpapatuloy niya ang atake sa peacock, hindi siya makakaiwas sa mga pampinser nito. Ngunit kung tumakas si Hansen ngayon, walang pagkakataon na makakapatay siya sa peacock. Nagbago ang itsura ng kanyang mga mata. Ang sinaunang mascot beast sword ay dumikit sa mata ng peacock ng paulit-ulit, at sa parehong oras, inanyayahan niya ang kanyang gintong armor at ang gargoyle glyph. Sa kanyang isa pang kamay, sinubukan niyang pigilan ang pangpincer. Squelch! Ang mascot beast sword ay bumigay ng malalim sa mata ng peacock, umabot ang 4 na talampakan ng talam. Walang pagtutol. Ngunit sa parehong oras, ang malaking purple na pangpincer ng lobster ay bumagsak kay Hansen. Tinamaan niya ito. Pang! Nabigla ang kamay ni Hansen sa kanyang sariling dibdib. Dumudugo, siya ay itinapon tulad ng isang cannonball ng ilang dosenang metro sa dagat. Kabanata 615. Hindi ang yin force at yang force ang nasa palma ni Hansen. Kung ito ang kaso, tiyak na siya ay niyanig hanggang sa mamatay ng nakakatakot na lakas ng lobster. Master Discharge. Natutunan ni Hansen ang kasanayang ito upang ilabas ang kapangyarihan. Hindi siya gumamit ng anumang anti-seismic techniques, kundi hiniram niya ang lakas ng lobster upang lumipad ng ilang dosenang metro sa dagat. Sobrang lakas ng lobster. Bagaman nakapag-absorb siya ng malaking bahagi ng kapangyarihang ipinataw sa kanya, naramdaman pa rin niyang nasaktan ang kanyang mga ribs at mga organo. Dugo ang umagos mula sa kanyang bibig na tila mga pulang bulaklak sa dagat. Ngunit ang simpleng pagdinig sa notification sa kanyang isipan ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Super Creature Hunted, Deadeye Peacock. Ang Beast Soul ay nakuha na. Kainin ang laman nito upang makakuha ng random na bilang ng Super Geno Points, mula 0 hanggang 10. Ngunit hindi panahon para kay Hansen na handgun ang kanyang nagawa at ipagdiwang ang kanyang pagkakaroon ng Super Beast Soul. Pinanatili niya ang sakit sa kanyang dibdib at lumangoy pataas. Kung makararating siya sa ibabaw, mabubuhay siya. Bagaman ang lobster ay napakalaki, ito ay isang nilalang sa dagat. Si Hansen ay makakalipad, kaya kung makakakuha siya ng mataas na taas, wala nang magagawa ang lobster. Pinagalit ni Hansen ang lobster. Inangat ng hayop ang walang buhay na katawan ng peacock at tumalon patungo kay Hansen. Sa isang iglap, halos nahuli na siya nito. Silver Fox?
kung hindi ka gagawa ng anuman, pareho tayong mamamatay dito. Sumisigaw ang puso ni Hansen sa takot habang hinahaplos ang ulo ng Silver Fox upang ipakita ang kanyang pagkabahala. Naguguluhan ang Silver Fox, ngunit pagkatapos, may kumikislap na pilak na kidlat sa kanyang mga mata, at tumalon ito mula sa balikat ni Hansen. Lumangoy ito sa pagitan ng kanyang amo at ng galit na lobster at naglabas ng nakakatakot na pilak na liwanag. Sa isang sandali, ang pilak na liwanag ay lumawak at umikot sa buong lugar na parang isang lambat. Ah! Sumigaw si Hansen. Hindi lamang inaatake ng Silver Fox ang lobster, kundi pati siya. Ang pilak na kidlat ay kumalat sa tubig, parang hindi ito nagmamalasakit kung sino ang kaibigan o kaaway. Nakalabas ang buhok ni Hansen sa pagkabigla at higit pang dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. Ngayon, alam ni Hansen kung bakit hindi agad ginamit ng Silver Fox ang kanyang pilak na kidlat. Ang unang papatayin nito ay hindi ang lobster, kundi siya mismo. Nakakuha ang lobster ng shock mula sa kidlat na nagpagalit pa rito. Sa galit, inilipat nito ang atensyon upang atakihin ang Silver Fox. Ngunit bago ito mahuli, ang maliit na nilalang ay lumiko upang lumangoy palayo at mabilis na tumakbo. Ang bilis ng paglangoy nito ay higit pa sa kay Hansen. Ang pagtingin kay lobster na nakatutok sa Silver Fox ay nagbigay kay Hansen ng kaunting ginhawa, ngunit nag-alala rin siya. Natatakot siya na kung mahuhuli ng lobster, tiyak na papatayin nito ang Silver Fox. Bata pa ang Silver Fox, kaya walang paraan na mas malakas ito kaysa sa lobster. Ang pilak na kidlat na inilabas nito ay nakapagpabawas lamang sa lobster ng ilang segundo, hindi ito kasing lakas ng asul na liwanag mula sa peacock. Bagaman mas mabilis ang Fox kaysa kay Hansen, hindi ito sapat upang makaiwas sa lobster. Sa isang iglap, ang mang-uusig ay tumalon pasulong na parang nag-teleport sa harap ng Silver Fox. Boom! Muli, naglabas ang Silver Fox ng pilak na kidlat na nagpaganda sa dagat na parang canvas ng walang katapusang kidlat. Nakakuha ito ng lobster na direktang nasa harap nito. Sa oras na iyon na na-shock ito at naging hindi makagalaw, nagawang makasulong muli ng Silver Fox at makakuha ng kaunting distansya mula sa lobster. Ang lakas ng kidlat ay hindi sapat upang masaktan ang lobster, ngunit sapat na ito upang ma-stun ito sa loob ng ilang sandali. At ngayon, nahabol na naman ito. Ulit na ginawa ng Silver Fox ang nakaraang galaw nito na naglabas ng pilak na kidlat, ngunit sa pagkakataong ito, ang intensity nito ay hindi halos kasing taas. Dahil dito, hindi gaanong epektibong na-stun ang lobster. Nang mahuli ng lobster ang Silver Fox sa ikatlong pagkakataon, hindi na ito na-stun. Sa pagsunod sa hamina na discharge, isang purple na pang-pincer ang bumagsak sa Silver Fox. Matapang na umiwas ang Silver Fox sa pag-clinch ng mga pang-pincer ng kanyang mang-uusig, ngunit nakakuha pa rin ito ng matinding saksak at naitulak sa ilalim ng tubig. Sa maliit na katawan nito, hindi ito naiiba sa isang cannonball, napapalibutan ng mga bula. Pinigan ni Hansen ang kanyang mga ngipin at inanyayahan ang kanyang Golden Rock Worm King at ang Berserk Super Pet Armor nito. Ibinasag niya ang Worm King sa harap ng Silver Fox habang ang lobster ay mabilis na tumatakbo upang tapusin ito. Pang! Ang Golden Rock Worm King, na nakasuot ng Berserk Super Pet Armor, ay nagtagal lamang ng 3 segundo matapos itong mapagitna sa crushing force ng mga pang-pincer ng lobster. Dahil hindi makabawi, nahati ito at itinapon, sinira ang Beast Soul magpakailanman. Ngunit sa oras na nabili ng sakripisyo nito, nagawang makausad ng Silver Fox ng ilang dosenang metro upang makalapit sa ibabaw. Si Hansen ay lumangoy ng mabilis hanggat maaari. Maaaring nagawa niyang gamitin ang Golden Rock Worm King at Pet Armor upang iligtas ang Silver Fox sa pagkakataong ito, ngunit ngayong wala na ito, wala ng pangalawang pagkakataon. Kung tatawagan niya si Meowth ng walang Berserk Super Pet Armor, hindi ito makakapigil kahit sa isang hit o panghampas ng nakakatakot na lobster. Malamang ay hindi ito makapagbibigay ng kahit isang millisecond para sa Silver Fox. Ang aking mahirap na Golden Rock Worm King at Super Pet Armor. Naging kasama mo ako sa matagal na panahon, nakaligtas sa napakaraming laban. Hindi ko akalain na papatayin ka ng dang lobster na ito. Huwag mag-alala dahil ako ay maghihiganti sa iyong kamatayan. Isang araw, papatayin ko ang lobster na ito at lulutuan ito ng isang malaking piging bilang paggalang sa iyo. Mag-iiwan ako ng ilan sa iyong libingan. Si Hansen ay kasing galit nang siya ay nalulungkot, kaya't sinubukan niyang pasiglahin ang kanyang sarili. May pagkakataon pa ring makaligtas, gayunpaman. Ngunit ngayon, nahabol na ng lobster ang Silver Fox muli. Hindi sigurado si Hansen kung ang kidlat ng Silver Fox ang nag-akit sa galit ng lobster, o kung nais lamang nitong manghuli ng isa pang super creature sa halip na isang tao.
Ang pagtingin sa lobster na nasa likuran ng silver fox ay nagbigay kay Hansen ng pag-aalala. Kahit nasubukan niyang tumulong, anuman ang kanyang ginagawa ay magiging walang silbi. Wala siyang magagawa, ni wala siyang magagamit upang harapin ang lobster kahit sa maikling panahon. Bigla, ang silver fox ay muling kumislap ng pilak na liwanag. Mayroon ding kidlat na dumadaloy sa kanyang balahibo. Parang may isang napakalakas na kidlat na naglutaw sa loob ng kanyang katawan. Ang lobster ay muling nasa harap ng silver fox, ang mga pang-pincer nito ay nakataas na parang handang putulin ang isa pang biktima. Boom! Ang pilak na kidlat ay sumabog mula sa silver fox na parang barrage ng mga rocket. Ang maliit na katawan nito ay bumilis sa puwersa ng atake, at ito ay naitulak mula sa dagat, pinalaya ang sarili mula sa galit ng lobster. Ito ay naitulak ng buong 600 metro. Sa Diyos! Nagtigil si Hansen, hindi inaasahang magkakaroon ang silver fox ng ganitong kakayahan. Ngunit ngayon na nawala na ang silver fox, iyon ay nagbigay kay Hansen bilang target ng lobster. Hindi na nagsalita si Hansen at sa halip ay tumutok sa pagsubok na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng paglangoy ng mabilis hanggat maaari. Sa kabutihang palad, ang silver fox ay nakapaghatid ng lobster sa magandang distansya na nagbigay sa kanya ng head start. Ano ang nangyayari? Kung alam ko lang na plano nitong gawin iyon, mas maaga akong aalis. Nagsimulang magalit ang puso ni Hansen, hindi na magawa kundi tumakas para sa kanyang buhay. Nanalangin siyang makakaligtas siya sa dagat bago mahuli ng lobster. Nais ni Hansen na makapagdagdag ng ilang mga bisig at binti upang mas mabilis siyang makaligtas. Sa bilis ng lobster na lumangoy ng ilang dosenang metro bawat segundo, para na rin itong may kakayahang mag-teleport. Nagdulot ito ng pagkabitter kay Hansen. Halika na, konting bilis lamang at makakaalis na ako dito. Nakita ni Hansen na lumiwanag ang liwanag sa itaas. Ngunit habang ginagawa niya ito, patuloy na lumalapit ang lobster. Ang posibilidad na mahuli siya ng lobster bago siya makaalis ay tila tunay na tunay pa rin. Kabanata 616. Nasa likuran ni Hansen ang lobster na ang mga pang-pincer ay nagsasalubong para sa kanyang dugo. Alam ni Hansen na hindi na siya makakaiwas dahil hindi niya kayang isakripisyo ang nakuha niyang distansya. Kung hindi niya ito mapanatili, tiyak na mamamatay siya bago siya umabot sa ibabaw. Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang ang kanyang dugo ay naglalagablab sa tensyon. Nakasuot lamang si Hansen ng kanyang Fairy Queen armor at alam niyang hindi niya kayang ipagsapalaran ang matamaan. Tinawag ni Hansen ang kanyang ibon na 2 metro ang taas at may 4 na pakpak sa harap niya. Catcha! Ang Sacred Blood Class 4 Winged Thunderbird ay nadurog sa mga piraso ng mga pang-pincer ng lobster. Ginamit ni Hansen ang oras na ito upang umakyat sa ibabaw, tawagin ang kanyang mga pakpak, at lumipad patungo sa langit. Lumipad siya ng 40 metro ang taas, nang bigla siyang nakarinig ng malakas na tunog ng pagsabog. Ang higanting lobster ay tumalon mula sa dagat at ngayon ay lumilipad sa hangin sa isang huling pagsubok na mahuli si Hansen. Ang bilis ng Berserk Sacred Blood Wings ay hindi kasing bilis ng lumilipad na lobster, at tiyak na mahuhuli siya nito habang siya ay lumilipad. Kaya't ang mga binti ni Hansen ay nagliyab ng isang hindi kapani-paniwalang lakas. Hiningi niya ang lakas ng hangin at nagdash ng 2 metro sa gilid. Saktong nakaiwas siya sa pang-pincer. Boom! Bumagsak ang lobster na nagdulot ng tsunami ng alon na parang meteor na bumagsak sa dagat. Walang pag-aalinlangan, patuloy na umakyat si Hansen ng mas mataas at mas mataas. Ang lobster ay lumangoy sa paligid ng ilang sandali, tinitingnan siya, ngunit nang mapagtantaw nitong hindi na nito mahuhuli ang intruder, kinuha nito ang katawan ng peacock at bumalik sa malalim na dagat. Pinalipad ni Queen ang kanyang mga pakpak habang hawak ang silver fox sa kanyang mga bisig. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ng silver fox, at labis itong mahina. Nang bumalik si Hansen sa kanila, tumalon ito sa kanyang balikat at nanatiling hindi gumagalaw. Bamuka ang bibig ni Hansen at umubo ng dugo. Labis na nasaktan ang kanyang mga organo, at natatakot siyang aabutin ng mahabang panahon bago siya makabawi mula dito. Umalis na tayo. Pinigan ni Hansen ang kanyang mga ngipin habang hinahawakan ang kanyang dibdib na umaalpok sa hindi matiis na sakit. Umalis siya sa lugar kasama si Queen, at nang sila ay ligtas na, tinawag niya ang whale upang makapagpahinga si Hansen. Nakahiga si Hansen sa likod ng malaking whale. Isiniksik ng silver fox ang kanyang ulo sa mga bisig ni Hansen. Hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa nito sa simula, ngunit hindi nagtagal, hinugot ng silver fox ang kanyang lotus roots. Agad na nagsimula itong ngumunguya ng isa. Silver fox, wala kang puso. Labis akong nasugatan, at gayon pa man, ninanakawan mo ako.
Napagod si Hansen, ngunit wala siyang lakas upang sigawan ang Silver Fox. Sa susunod na segundo, natigilan si Hansen. Matapos ngumunguya ng lotus root ang Silver Fox, hindi ito nilamon para sa sarili nito. Sa halip, pinakain ito kay Hansen. Nagulat si Hansen nang makita niyang hindi ito kumain para sa sarili. Pinakain niya si Hansen, at labis siyang naantig. Ngunit hindi siya komportable na kumain ng pagkaing nalasahan na ng kanyang alaga. Halos naisip niyang tanggihan ito, ngunit ang lotus root ay ginawang katas at tumulo sa bibig ni Hansen. Alam ni Hansen na ipinasok niya ang kanyang buhay upang makuha ang mga lotus roots, kaya't naisip niyang sayang lamang na iluwa ito. Hindi na nag-isip ng masyado, tinanggap na lamang niya ang lahat. Matapos itong kainin, naramdaman niyang may isang nakakapreskong aura na nagmumula sa kailaliman ng kanyang katawan. Ang naglalagablab na sakit sa kanyang dibdib ay lumuwag, at ang kanyang tumitibok na puso ay huminahon. Mabilis na pinatakbo ni Hansen ang kanyang Dangshan Sutra. Na-absorb niya ang bagong nakakapreskong kapangyarihan. Ang Jad-esken niya ay limitado sa kanyang fitness level, na nangangahulugang maaari lamang niyang i-unlock ang unang tier. Imposible ang pag-unlock ng pangalawa sa kanyang panahon sa ikalawang God Sanctuary. Kaya, sa mga nakaraang araw, mas nakatuon siya sa pagpapabuti ng kanyang Dangshan Sutra, sa halip na sa kanyang Jad-esken. May kamanghamanghang epekto ang Dangshan Sutra habang humihinga, kung saan ang metabolismo ng mga selula ay tumatakbo ng mas mabilis. Ngayon, ang mga nasirang bahagi ng kanyang katawan ay nire-renew, at ang mga bagong selula ay pumapalit sa mga luma at nasirang. Pinabilis nito ang kanyang paggaling mula sa mga sugat. Ang nakakapreskong hangin ay tiyak na may napaka-epektibong kapangyarihan. Kung hindi, hindi sana ganito kaayos ang paggaling niya. Ang bawat piraso ng kanyang bagong, nakakapreskong pakiramdam ay naabsorb ng Dangshan Sutra at ngayon ang kanyang katawan ay mukhang puti at makinis. Amoy siya tulad ng isang bagong silang na sanggol, mabango siya. Nakahiga ang Silver Fox sa tabi ni Hansen, amoy-amoy ang bagong bango ng kanyang amo. Mukhang nasisiyahan ito. Napansin ni Queen ang dalawang lotus roots at agad niyang naisip kung saan ito nagmula. Ngunit nang makita ang Silver Fox na pinapakain si Hansen, nagbigay ito sa kanya ng mas malaking pagkamausisa. Kanina, labis na nasugatan si Hansen. Ang kanyang mukha ay mukhang may sakit at ang kanyang balat ay mapatla. Ngunit ngayon, hindi nagtagal, ang kanyang mukha ay mukhang mas mabuti. Ang kulay ng kanyang kutis ay bumalik at ang kanyang balat ay tila nagliliwanag. Ang makinis din nito. Ang mukha mo ay maputi, ngunit parang medyo pulang-pula. Medyo espesyal ito. Nakita si Hansen, hindi napigil ang magsalita si Queen ng isang cheesy na komento. Nang tiningnan niya si Hansen, naisip niyang ang bagong imaheng ito ay bagay sa kanya. Ang mukha ni Hansen ay may matibay na hugis at ang istruktura nito ay matalim. Madalas itong nagpapakita sa kanya na galit kahit na hindi siya. Ngunit sa bagong makinis na balat na ito, nagpakita siya sa ibang liwanag. Nagbigay siya ng ibang pakiramdam. Nakaramdam si Queen ng kaunting selos dahil hindi siya isang tao na masyadong nagmamalasakit sa kanyang itsura. Dapat ito ay epekto ng isang hyper-geno art. O epekto ito ng lotus root. Naisip ni Queen sa kanyang sarili. Bigla, isang kaaya-ayang amoy ang umabot sa ilong ni Queen. Parang kumain siya ng live fruit. Ang mga pores sa kanyang katawan ay lahat ay bumukas. Anong nangyayari? Tumingin si Queen kay Hansen na may naguguluhang ekspresyon. Matapos niyang naamoy ang kaaya-ayang amoy, nag-activate ang heavenly go sa kanyang katawan. Para bang sinimulan nitong ma-absorb ang amoy. Ramdam ni Queen ang kakaibang saya. Hindi niya kailanman naisip na may amoy na makakapag-activate sa heavenly go. Kung hindi siya nakakaranas nito sa mga sandaling iyon, kahit na sinabi ng iba sa kanya, hindi siya maniniwala na totoo ito. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bagay sa amoy na iyon ay tila pinapabuti nito ang kanyang heavenly go. Matagal na siyang hindi umuusad sa kakayahang iyon, ngunit ngayon, tuluyan siyang umuusad, nang walang pagsisikap. Bagaman hindi niya alam kung ano ang nangyayari, hindi niya pinabayaan ang pagkakataong ito. Agad siyang umupo sa tabi ni Hansen at sinimulang i-absorb ang lahat ng amoy na makakaya niya, upang mas mapabuti pa ang kanyang heavenly go. Ang purple na liwanag sa kanyang katawan ay patuloy na nagniningning, umaabsorb sa amoy na nasa paligid. Sa huli, kahit ang kanyang purple na liwanag ay tila nagiging mabango. Ang paraan ng pagpapakita ni Queen ay madalas na nagpapakita sa kanya na malamig, ngunit ngayon ay naging mas kaakit-akit siya. Para siyang isang engkanto, na walang kumikislap. Ang kanyang anyo ay nakakamangha, parang isang tao na walang sino man ang makakayang saktan. Ang mga lotus roots ay tiyak na napakakapakipakinabang para sa mga kababaihan, at nagtataglay sila ng medyo malamig na katangian.
Bagaman nakikinabang ang mga kalalakihan mula sa mga ito, mas nakikinabang ang mga kababaihan. Ang dalawang lotus roots ay tiyak na hindi ordinaryong bagay. Ang kanilang mga medikal na katangian ay napakalakas. Na-absorb ni Hansen ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang Dangshan Sutra, at nakatulong ito ng malaki sa kanyang pagsasanay. Kabanata 617. Na-absorb ng Dangshan Sutra ang esensya ng lotus root sa mga selula ng katawan. Pinabilis nito ang pagbuo ng mga bagong selula, itinulak ang mga luma at nasirang selula sa mas mabilis na bilis. Sa lahat ng ito, nag-improve pa ang kasanayan ng Dangshan Sutra. Ang patuloy na pag-unlad ng Dangshan Sutra ay nagbigay kay Hansen ng mas magandang amoy. Ang samyo na pumapalibot sa kanya ay matatag, ngunit hindi nakakabigat. Hindi alam ni Hansen kung bakit nagbibigay ng magandang amoy ang Dangshan Sutra sa kanya, o kung ano ang eksaktong mga benepisyo nito. Ngunit sa tuwing nagsasanay siya, palaging nandyan ito. Habang nakahiga siya, ang Dangshan Sutra ay naglalabas ng kaaya-ayang amoy tulad ng dati. Sa mga oras na iyon, hindi niya ito pinansin. Ngunit nang sinimulan ni Queen na i-absorb ang amoy, nagkaroon siya ng progreso sa kanyang heavenly go. Ang puso ni Queen ay labis na nagulat at hindi siya makapagsalita. Isang mabilis na amoy ng masarap na samyo mula kay Hansen ang nakapagpaunlad ng kanyang heavenly go, ito ay kamangha-mangha. Nang ganap na maabsorb ang esensya ng lotus root, ganap na gumaling ang mga sugat ni Hansen. Nararamdaman niyang puno siya ng enerhiya, na para bang kaya niyang magpipunches sa mga baka hanggang mamatay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Queen na nagsasanay. Nagulat siya dahil ang kanyang katawan ay napapaligiran ng dilaw na liwanag. Siya ay maganda, tila siya ay isang moon fairy. Ngunit kakaiba, tila may amoy na umabot sa hangin sa paligid niya. Hindi ito karaniwang amoy ng isang babae, at bahagyang pamilyar. Lumapit siya upang mas maamoy ito at doon niya napagtanto. Si Queen, kahit hindi kasing tindi, ay amoy din tulad niya. Habang pinapanood ni Hansen siya, isang kakaibang pakiramdam ang umusbong. Para bang nakikita niya ang daloy ng katawan ni Queen at nasasaksihan ang mga pagbabago sa loob niya sa isang granular na antas. Ngunit imposibleng mangyari iyon. Nakasuot pa rin siya ng kanyang blood scale armor, at hindi naman si Hansen ay may X-ray vision. Kahit na mayroon siyang X-ray vision, ang mga pagbabago sa daloy ng isang tao ay hindi maaaring makita ng mata ng tao. Ngunit iyon mismo ang nakikita ni Hansen. Isang kakaibang tanawin dahil ang qigong na sinasanay ni Queen ay nakaber para kay Hansen na makita. Maaari niyang suriin ang bawat maliit na bagay at obserbahan ang bawat detalye, walang nakatago at walang lihim. Nagtaka si Hansen. Sa kasanayang ito, kahit na hindi niya ito ganap na nauunawaan, maaari niyang sundan ang kanyang nakikita at sa huli ay matutunan ang qigong na kasalukuyan niyang sinasanay. Nalugmok si Hansen sa malalim na pag-iisip. Nang siya ay magising, napagtanto niyang hindi niya pinagmamasdan ang daloy ni Queen sa kanyang mga mata. Amoy. Dapat ito ang amoy niya. Nagulat si Hansen. Ito ay ang amoy na nag-uugnay sa qigong ni Queen. Naamoy ni Hansen ang samyo sa paligid, at sa pamamagitan nito, nagawa niyang sundan ang daloy sa loob ng katawan ni Queen. Ano ang nangyayari, sa palagay ko? Ito ba ay isang kahangahangang aspeto ng Dangshan Sutra? Binigyan ni Hansen si Queen ng isang komplikadong tingin. Nangangahulugan ito na ang heavenly go na dapat ay napakalihim, ay hindi na. Nakita niya ang bawat detalye nito. Bago pa natapos ni Hansen ang pag-iisip, naramdaman niyang ang Dangshan Sutra sa kanyang katawan ay tumatakbo. Naglakbay ito sa ibang landas kaysa sa karaniwan, at sumabay ito sa daloy ni Queen. Doon niya napansin na ito ay kopya ng heavenly go. Ang daloy ng katawan ni Hansen ay tila konektado sa amoy ni Queen. Nasa sync ito sa kanya, at pinahintulutan siyang maunawaan ang heavenly go higit kailanman. Kung malaman ni Queen na ninakaw ko ang kanyang heavenly go sa paraang ito, papatayin ba niya ako? Isang mapanlikhang ngiti ang sumiklab sa puso ni Hansen. Patuloy na humandar ang heavenly go ni Queen na nagdulot ng ilang pag-unlad. Nang ganap na naabsorb ni Queen ang amoy, binuksan niya ang kanyang mga mata at mukhang masaya. Nang makita niya si Hansen na nakatayo sa tabi niya, pinanood siya ng walang tigil. Hindi niya napigilan ang pamumula. Nakatigil si Hansen. Para sa isang malamig na babae tulad ni Queen na magkaroon ng ganitong nahihiyang mukha ay nagbigay lamang sa kanya ng higit na kagandahan. Sa kanyang mukhang parang engkanto, tiyak na makakakuha ito ng atensyon ng bawat lalaki sa silid. Naramdaman ni Queen ang pagkakasala sa pag-absorb ng amoy ni Hansen upang magsanay, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay bahagyang nahihiya. Tumingin siya sa mukha ni Hansen at biglang nagalit. Hinawakan niya ang kanyang mga tainga at sumigaw sa kanyang mukha, ano ang ginawa mo sa dagat? Nagtumbling si Hansen, hawak ang kanyang napilipit na mga tainga.
Namula si Queen at ibinaba ang kanyang mga kamay. Bumalik siya sa pag-uugali niyang malamig at inulit ang kanyang tanong sa mas malambot na tono, tinanong kita, ano ang ginawa mo sa dagat? Habang patuloy na minamasahe ang kanyang mga tainga, sumagot si Hansen, hindi mo ba nakita ang anumang bagay? Sinusubukan ko lang na makakuha ng madaling pagpatay. Sa kasamaang palad, nabigo ako, at ang pagkakamaling iyon ay halos nagkait sa akin ng buhay. Kumunat ang noo ni Quinn kay Hansen, hindi alam kung siya ay nagsasabi ng totoo o hindi. Ngunit habang tiningnan niya siya, ang kanyang hitsura na disheveled ay nagpakita sa kanya na parang hindi niya nakuha ang anumang bagay. Ngunit mas interesado si Quinn sa amoy na pumapalibot kay Hansen sa mga oras na ito. Inisip niya na ang salarin ay ang lotus root na kanyang kinain. Hindi na-digest ni Hansen ang mga medikal na katangian ng mga ugat. Sa halip, ang mga medikal na katangian ay lumutang mula sa kanyang katawan upang makaapekto sa kanya rin, at pagkatapos ay mapabuti ang kanyang heavenly go. Ngunit ito lamang ang teorya ni Queen. Nais niyang malaman ito ng tiyak. Ano ang nangyayari sa iyong mga kasanayan? Bakit may kakaibang amoy ka? Tanong ni Queen, tinitigan si Hansen. Kakaibang amoy. Ako. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga braso at inamoy ang kanyang mga kilikili. Tumingin siya kay Queen at ngumiti, at pagkatapos ay nagpatuloy na sabihin, tinukoy mo ba ang aking body odor? Paano maaaring magdulot ang pagsasanay ng mga ganitong sining ng kakaibang amoy ng katawan? Tiningnan ni Queen ang Joker ng seryoso, ngunit makalipas ang ilang sandali, tumalikod siya at hindi siya pinansin. Alam ni Hansen na nagbibiro lamang siya, at alam ni Queen na patuloy siyang maglalaro kahit ilang beses siyang magtanong. Ngunit sa kanyang puso, naniniwala pa rin siya na ito ay dahil sa lotus root na kanyang kinain. Sa wakas, hindi siya kailanman nakarinig ng kasanayan na makakatulong at makapagpabuti sa pagsasanay ng kakayahan ng iba. Hindi ipapaalam ni Hansen ang katotohanan, anuman ang mangyari. Kung hindi, tiyak na nais niyang patayin siya. Naalala ni Hansen ang sinabi ni Wang Fu Pingching sa kanya. Sa mundong ito, mayroong dalawang tao lamang na marunong gumawa ng heavenly go. Isa ay ang asawa ni Wang Fu Xiongcheng at ang isa ay si Queen. Pagkatapos ng araw na ito, magkakaroon na ng tatlo. Ngunit hindi kailangang mag-effort masyado si Hansen sa pag-aaral ng heavenly go. Malinaw na mas malakas ang kanyang Dangshan Sutre kaysa dito. Ang kakaibang amoy na ito ay nagugulat sa mga tao, at nagtataka siya kung gaano kalakas ito habang siya ay nagtatapos sa pagsasanay. Talagang nais ni Hansen na i-unlock ang kanyang unang tier at masaksihan ang tunay na lakas ng Dangshan Sutra. Nang bumalik siya mula sa kanyang mga pangarap, napagtanto niyang nakuha niya ang isang Super Beast Soul. Ito ang kanyang kauna-unahang nakuha sa ikalawang God Sanctuary. Super Creature Beast Soul, Deadeye Peacock Bow Type. Kabanata 618. Habang nakatingin si Queen sa ibang direksyon, tinawag ni Hansen ang Deadeye Peacock Beast Soul. Isang ibon na kahawig ng peacock ang lumitaw sa harap ni Hansen, lumilipad ang mga pakpak nito. Tinatayang ito ay humigit kumulang 2 talampakan ng haba. Nang tumingin siya ng mas mabuti, napagtanto niyang hindi ito isang buhay na nilalang, kundi isang asul na metal na crossbow. Ang hugis nito ay parang peacock, na ang mga pakpak ay bumubuo sa bow ng sandata. Ang katawan nito ay nagsilbing stock, at ang bibig ng peacock ay doon nakalagay ang mga dulo ng mga bolts, habang ang tuktok ng ulo nito ay nagsisilbing sightline kung saan tutukayan ng gumagamit ang target. Isang napakagandang kagamitan. Ngunit kakaiba ang elastic string ng crossbow. Ito ay parang isang sinag ng translucent hardlight na kapirmi sa pagitan ng mga dulo ng mga pakpak. Maaari ni Hansen na utusan ang mga bolts na may kabit at hilahin gamit ang kanyang isip, at kailangan lamang niyang hilahin ang lock upang pakawalan ang mga ito. Tiningnan ni Hansen ang kasamang quiver nito at nakita na may sapat na espasyo para sa 8 bolts na maimbak. Magandang bilang ito, lalo na para sa isang sandatang maaring gamitin ng kasing epektibo ng isang pistol. Kung gagamit siya ng Beast Soul Bolts, magkakaroon siya ng walang katapusang supply ng bala, basta't hindi masira ang mga bolts. Nagsaliksik si Hansen sa peacock crossbow na may nakabukas na bibig. Isang kamanghamanghang sandata na mayroon siya, ngunit kung walang angkop na bolts, wala itong silbi kundi isang matibay na stake na pambugbog. Maganda ito, ngunit kaya mo namang bigyan ako ng ilang bolts. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit isa. Ngayon kailangan kong maghanap ng sarili ko. Hindi alam ni Hansen kung dapat ba siyang maging masaya o malungkot sa sandaling ito. Mukhang napakalakas ng peacock crossbow, ngunit ang kanyang visual perception lamang ang maaari niyang gamitin upang makilala ito. Wala siyang paraan upang subukan ito ng maayos. Siguro, hindi na mahalaga. Gumawa ako ng ilang steel bolts para dito at isipin ang tungkol sa pagkuha ng Beast Soul Bolt sa hinaharap.
Itinago ni Hansen ang crossbow na pagtanto na ang paggamit nito ay hindi magiging kasing simple ng inaasahan niya. Gayunpaman, kahit na walang mataas na uri ng bolts na pinakamainam na gamitin, dapat pa rin itong maging makapangyarihan. Ang crossbow ay talagang iba sa isang tradisyonal na bow. Ang lakas ng huli ay nagmumula sa tao na gumagamit nito. Ang mga crossbow ay automatiko, at ang lakas at kahusayan nito ay nagmumula sa mga bolts na ginamit at ang craftsmanship ng mga sandata mismo. Nagpatuloy silang naglayag ng isa pang 10 araw bago makita ni Hansen ang lupa. Hindi ito basta-basta ang piraso ng lupa, ito ay isang kanlungan ng tao, isa na nakatuon sa baybayin. Pagdating ni Hansen, tiniyak niyang mag-teleport pabalik sa Alliance. Matagal na siyang wala, kasunod ng kanyang pakikipagsapalaran sa White Tiger. Natatakot siyang labis na nag-alala si Jianran tungkol sa kanyang kalagayan at lokasyon, kaya't siniguro niyang kumustahin siya. Nais niyang pasayahin siya at gumawa ng ilang bolts para sa kanyang bagong crossbow. Talagang nag-alala si Jianran para sa kanya. Nang makita siyang bumalik, siya ay labis na nagulat at pinilit niyang ilihim ang kanyang pagkabadmood. Pinatagal ni Hansen ang kanyang sarili sa kanya ng ilang sandali at talagang napasaya ang kanyang pakiramdam. Naging malungkot si Jianran hindi dahil sa matagal na siyang nawala, kundi dahil hindi niya alam kung okay siya. Habang nakahiga si Hansen sa kanyang kama sa gabing iyon, nagpasya siyang mag-login sa virtual community. Pinuntahan niya ang army upang tingnan ang mga sandatang inaalok doon, at sa wakas ay nagpasya siyang bumili ng Z-class bolts. Iba't ibang uri ng sandata at kagamitan ang maaring bilhin sa army, basta't may tamang halaga ng pera. Ngunit tanging mga sandatang nagdudulot ng purong pisikal na pinsala ang maaring bilhin. Ang mga sandatang nagdudulot ng elemental na pinsala ay hindi available. Nag-browse si Hansen sa paligid ng ilang sandali bago niya natagpuan ang Z-class bolts na nais niyang bilhin. Ang iba't ibang crossbow ay maaari lamang gumamit ng mga tiyak na uri at sukat ng bolts, at ito ang mga kailangan ni Hansen. Ngunit ang Peacock crossbow ay isang Beast Soul crossbow, at nangangahulugan ito na mayroon itong kamangha-manghang compatibility. Basta't hindi masyadong mahaba ang mga bolts, maaari niyang gamitin ang mga ito. Kaya't pinili ni Hansen ang ilang iba't ibang uri ng bolts at binili ang mga ito. Matapos bilhin ang mga bolts, nagpunta si Hansen upang tingnan ang mga balita at malaman kung may mga mahalagang pangyayari sa Alliance sa kanyang pagkawala. Maraming nangyari, tulad ng isang half-god na pumatay ng maraming nilalang, isang tagumpay para sa Alliance sa isang digmaan na naganap sa ibang sistema, at kung paano nagtagumpay ang mga Shire na bawiin ang isang planeta na kinuha mula sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring iyon, wala sa mga ito ang may personal na kahalagahan kay Hansen. Matapos ang ilang sandali ng pag-browse, nagpunta siya sa Skynet platform upang magsaliksik ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga crossbow at kanilang mga bolts. Pagkalipas ng mahabang panahon ng paghahanap para sa mga bolts, napansin niyang may matinding kakulangan ng mga bolts na available sa ikalawang God Sanctuary, na nagbigay sa kanya ng palagay na ang crossbow ay isang hindi popular na uri ng sandata. Ang mga mas popular na espada at kutsilyo ay may bilyong variant ng Beast Soul na maaring bilhin, ngunit ang kabuoang bilang ng mga bolts na available para sa pagbili ay nasa mababang 10 milyon. In-enable niya ang mga filter upang mag-browse para sa Sacred Blood Beast Soul bolts at nagulat siyang makitang iilang dosenang lamang ang ibinebenta. Tiningnan ni Hansen ang mga lokasyon kung saan ibinebenta ang mga bolts at nakita ang mga pangalan ng mga kanlungan na hindi niya pa naririnig o nasa malalayong, hindi maaabot na mga lugar. Mukhang imposibleng makipagkalakalan para sa mga bolts na hinahanap niya. Kung hindi ko mabibili ang mga bolts na kailangan ko na lang manghuli ng mga nilalang para dito. Sinuri ni Hansen ang Icefield, Golden Beach, at Whitestone Beach para sa impormasyon, umaasang matutunan kung saan maaaring bumagsak ang Sacred Blood Beast Soul bolts. Matapos ang mahabang panahon ng paghahanap, nakakita siya ng isang nilalang na kilala sa pagbagsak ng Sacred Blood Beast Soul bolts malapit sa Whitestone Beach. Ito ay isang nilalang na kilala bilang Sky Falcon. Karamihan sa kanila ay ordinaryo, ngunit may mga mutant sa kanila. Ang Sky Falcon King ay ang Sacred Blood variant. Maraming tao ang nanghuli sa mga ordinaryong Sky Falcons para sa mga tradisyonal na bolts na medyo makapangyarihan. Matapos matutunan ang tungkol sa mga Sky Falcons, alam niyang magiging interesado siya sa mga ito. At kung ang isang Sacred Blood Falcon ay naging Berserk Sacred Blood Class Beast Soul, tiyak na magiging isang nakakatakot na tanawin. Sa kanyang bagong crossbow sa kamay, marahil ay magagamit niya ang ganitong bolt upang pumutol o tumagos sa mga shell, scales, o balat ng mga super creatures na masyadong makapal at dating hindi mapapasok. Ngunit ang mga Sky Falcons ay nakatira sa mga taluktok ng Sky Pillar Mountain.
Maraming iba pang mga nilalang doon na magpapahirap sa pag-akyat sa tuktok. Ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyong ito ay natutunan lamang ang kanyang alam mula sa isang Sky Falcon na nahulog mula sa bundok. Hindi niya kailanman naakyat ang bundok kaya't medyo hindi maaasahan ang impormasyon. Sa presensya ng Silver Fox, hindi ko dapat magkaroon ng masyadong malaking problema sa pag-abot sa tuktok basta't walang mga super creatures doon, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Talagang nais ni Hansen ang mga Sky Falcons ngayon, at kahit na hindi sila makapagbigay ng Sacred Blood Beast Soul, sa kanilang maliliit na katawan, maaari niyang dagdagan ang kanyang Sacred Geno Point Tally sa isang malaking halaga sa maikling panahon. Nagsagawa si Hansen ng higit pang pananaliksik tungkol sa Sky Pillar Mountain upang maging handa hangga't maaari. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, nagkunot ang kanyang noo. Kamakailan ay nagulat ang mga tao ng pagkakita sa isang nakakatakot na halimaw doon, na nakasakay sa isang pulang ulap sa paligid ng Sky Pillar Mountain. Batay sa mga ulat, lahat ng senyales ay nagbigay diin na ito ay isa pang super creature. Ring! Ring! Habang natatapos na siya sa kanyang session sa browser, tumunog ang kanyang communicator. Si Zuting ang tumatawag. Humingi siya ng kanyang numero ilang panahon na ang nakararaan, ngunit ito ang unang pagkakataon na tinawag siya. Nagtataka si Hansen kung ano ang nais nito sa oras na ito. Boss, hindi ito maganda. Agad na sinabi ni Zuting na nagmamadali. Ano ang hindi maganda? Kumunat ang noo ni Hansen. May Mystery Island. May Mystery Island sa Icefield. Nasaan ka? Bumalik ka. Kung hindi, ang iba ay susubok na kunin ang mga benepisyo. Mukhang nag-aalala si Zuting. Natigilan si Hansen ng kaunti, alam kung bakit nagmamadali si Zuting. Ang Mystery Island dito ay iba sa Mystery Island sa unang God Sanctuary. Dapat ay may Royal Class Spirit Shelter na nasa ibabaw nito. Kung oo, ang posibilidad na may magandang bagay sa loob ay napakataas. Kabanata 619. Matapos makipag-usap kay Zuting, tumawag din si Yang Manli. Nakipag-usap siya sa kanya ng ilang sandali at ipinahayag ang kanyang hangarin na manatiling handa para sa mga darating na pangyayari. Wala nang magagawa si Hansen sa sandaling ito dahil siya ay malapit sa Whitestone Beach. Ang pagbabalik sa Icefield sa ganitong maikling panahon ay magiging mahirap. Kahit na makabalik siya sa loob ng isang buwan, magiging isang kahangahangang tagumpay iyon. Matapos tapusin ang kanyang pag-uusap kay Yang Manli, tinawag ni Hansen si Wang Fu Pingqing. Nais niyang bumili ng mapa mula sa kanya, isang mapa na gagabay sa kanya pabalik sa Icefield. Nasa Whitestone Beach ka. Talaga bang nasa Whitestone Beach ka? Mukhang labis na nagulat si Wang Fu Pingqing. Ganun ba kalaking sorpresa na nandito ako sa Whitestone Beach? Tumingin si Hansen sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Dapat ay malapit ka sa White Sand Shelter, di ba? Nandoon ka, hindi ba? Ipinasa ni Wang Fu Pingqing ang isang tuwirang sagot at nagtanong. Oo, lumaki ang mga mata ni Hansen. Hindi ka naman narito, di ba? Oo, nandito ako. Maghintay ka sa White Sand Shelter sa loob ng 2 araw at pupuntahan kita. Tinapos niya ang tawag. Nagtaka si Hansen at medyo nasaktan. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi mo kailangang mabilis na mag-hang up. Wala man lang akong pagkakataong sabihin sa iyo na kasama ko si Queen. Matapos maghintay ng 1 araw, dumating ang mga Z-Steel Arrow. Pumunta si Hansen sa archery range upang subukan ang lakas ng kanyang bagong peacock crossbow. Inilagay ni Hansen ang isang bolt, tinutok sa platinum target board, at hinayla ang gatilyo. Ang bolt ay pinakawalan na may asul na sinag ng liwanag bilang gabay. Boom! Ang makapal na platinum target board ay nabasag sa mga piraso na nagulat kay Hansen. Sa Diyos! Ang galing nito! Sumigaw si Hansen, labis na puno ng kasiyahan. Ang ganitong lakas mula sa isang ordinaryong Z-Steel Arrow ay napakalakas. Kung makakakuha siya ng Sacred Blood Beast Soul Bolts, tiyak na magiging napakalakas nito. Posible ring makapagbutas ito sa katawan ng isang super creature. Uakyat ako sa bundok upang patayin ang Sky Falcon King. Nang maisip ni Hansen ang Sky Falcon King, nag-alab ang kanyang puso ng pagnanais na patayin ito. Pumasok muli sa kanlungan, sinabi ni Queen na nakatanggap siya ng balita mula kay Tyrant. Siya at ang iba pang miyembro ng grupo ay darating sa loob ng ilang araw. Ibig sabihin, hindi tayo masyadong malayo sa Icefield. Nagulat si Hansen. Sa pamamagitan ng dagat, aabutin ng 1 buwan, kahit na malayo sa panganib at anumang posibleng pagkaantala sa buong biyahe, sabi ni Queen. Sa kasong iyon, huwag na lang. Ayaw ni Hansen sa karagatan sa mga oras na ito.
Sa kasalukuyan, mas gusto niyang maglakad sa kinakailangan niyang daanan upang maiwasan ang paggalit ng anumang nilalang sa dagat tulad ng lobster. Dapat tayong maghintay hanggang dumating si Tyrant. Ipapakita ko muli ang iyong pagsali sa grupo, ngunit sa pagkakataong ito, sigurado akong walang magiging problema, biglang sinabi ni Queen kay Hansen. Hindi, ayos lang. Hindi ako masyadong interesado na makipagtulungan sa iba. Matapos ang nangyari, napagtanto ni Hansen na ang pagiging kasama ng iba ay hindi kasing kapaki-pakinabang gaya ng una niyang inaasahan. Palaging may posibilidad na siya ay bulihin ng isang super creature. At kung hindi siya kasama ng grupo ng mga tao na maaari niyang pagkatiwalaan, magiging hanggal na pumasok sa mga sitwasyong buhay o kamatayan kasama sila ng regular. Naghahanap si Hansen ng mga tao na maaari niyang pagkatiwalaan, at hindi akma si Tyrant at ang iba pa. Nakikita na niya ang maraming mga isyu na maaaring lumitaw kung mananatili siya sa kanila. Bakit? Tanong ni Queen, nagkunot ang noo kay Hansen. Makikipagtulungan ako sa iyo, ngunit hindi ko kayang makipagtulungan kay Tyrant at sa iba pa, umamin si Hansen. Sa katotohanan, tiningnan ni Hansen nang may paghamak si Tyrant at ang iba pa sa grupo ni Queen. Nais niyang makasama ang mga katim na katumbas ng lakas ni Queen, kung hindi, magiging walang silbi ang pagharap sa mga super creatures. Tumingin si Queen kay Hansen na parang malalim ang iniisip na hindi nagsasalita. Para bang nais niyang basahin kung ano ang nangyayari sa puso ni Hansen. Oo. Si Senior Pingching ay darating bukas. Pagkatapos kong makipagkita sa kanya, aalis ako upang manghuli. Hindi pa ako babalik, sabi ni Hansen. Saan ka pupunta? Tanong ni Queen. Sa Sky Pillar Mountain. Hindi inisip ni Hansen na may dahilan upang itago ang kanyang destinasyon, kaya't sinabi niya ito ng direkta. Nang marinig ni Queen ang pangalan, huminto siya. Matapos mag-isip, sinabi niya kay Hansen, maaaring may mga super creatures na naruroon. Dapat kang maghintay ng ilang araw upang makasama tayong lahat. Naisip ni Hansen ang kanyang mungkahi, at hindi ito mukhang masamang ideya. Nang magsaliksik siya tungkol sa lokasyon, nabasa niya ang posibilidad na may super creature na naruroon din. Kung nais ni Queen at ng kanyang mga tao na pumunta roon, ayos lang iyon. Mas maraming tao, mas maraming distractions para sa umaatake na halimaw kung kailangan nilang tumakas. Sa ikalawang araw, dumating si Wang Fu Pingching tulad ng sinabi niya. Nang makita si Hansen kasama si Queen, bumukas ang kanyang magagandang mata at hindi na nakasara ang kanyang bibig. Bakit kayo dalawa magkasama? Tanong ni Wang Fu Pingching na may naguguluhang ekspresyon. Nais kong imbitahan si Han Senador na sumali sa aking grupo, tugon ni Queen. Imbitado mo siya sa iyong grupo. Sa isang sandali, parang hindi makapaniwala si Wang Fu Pingching. Ang pag-anyaya ni Queen sa isang tao sa kanyang grupo ng personal ay isang bihirang bagay. At si Hansen ay nasa ikalawang God Sanctuary lamang sa loob ng higit sa isang taon. Talagang hindi siya makaintindi kung bakit nais ni Queen na imbitahan si Hansen sa kanyang grupo. Naiintindihan niya kung paano gumagana ang grupo ni Queen. Ang mga taong sumasali ay ang mga pinakamahusay, sila ang mga pinakamahusay sa mga nakapag-unlock ng kanilang unang gene lock. Mukhang hindi si Hansen kwalipikado sa kahit anong paraan. Tinanggihan niya, sabi ni Queen, na may tibay. Ito ay nagdulot ng malaking gulat kay Wang Fu Pingching. Hindi siya makapagsalita, at ang tanging magagawa niya ay titigan si Hansen na may malalaking mata. Inimbitahan ni Queen si Hansen na sumali sa kanyang grupo, ngunit tinanggihan siya ni Hansen. Para itong isang kwentong pambata, mahirap paniwalaan ng sinuman. Kung hindi sinabi sa kanya ni Queen ito, hindi niya ito paniniwalaan. Nagtawanan lamang si Hansen at sinabi, nagbibiro lamang si Queen. Hindi ito dahil ayaw kong sumali, kundi dahil may isang tao sa grupo na ayaw ng aking presensya. Sino? Sa tingin ni Wang Fu Pingching, mas naniniwala siya sa narinig. Ngunit sino ang hindi papansinin ang kagustuhan ni Queen? Agad na ikinwento ni Hansen ang kwento ng nangyari nang ipahayag ang kanyang posisyon sa grupo sa mga miyembro, at ang matinding pagtutol ni Tyrant sa kanyang pagsali. Nakilala ko si Tyrant. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili. Napakamapagmataas. Maliban kay Big Sis, hindi niya pinapansin ang sinuman. Ang kanyang pagtutol sa iyo ay hindi na nakakagulat. Tila unti-unti nang nauunawaan ni Wang Fu Pingching ang sitwasyon. Nagpatuloy siya, ngunit talagang may kakayahan ang taong ito. Sa lahat ng evolvers na nakapag-unlock ng gene lock, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maliban kay Big Sis, siya ang pinakamalakas sa grupo. Si Queen, na nakatayo at nakikinig sa pag-uusap, ay biglang nagsabi, kung handa kang sumali sa grupo, muling imungkahi ko ang iyong pagiging miyembro. Kung tanggihan ka muli, aalis ako sa grupo at susundan ka.
Sa sandaling iyon, nagulat si Wang Fu Pingching na para bang nakakita siya ng isang nakakatakot na tanawin. Ang tanging magagawa niya ay titigan si Hansen at si Queen. Naisip niya masyado ng mahirap para sa kanya na maunawaan ang mga komplikadong sitwasyon, at wala na siyang ideya kung ano ang nangyayari. Mahirap isipin na si Queen, sa kabila ng lahat, ay makakapagsabi ng ganitong bagay. Kabanata 620. Sa merkado ng White Sand Shelter, naglakad si Wang Fu Pingching kasama si Hansen, madalas na tumitingin sa kanya. Alam kong gwapo ako. Kung gusto mo ang itsura ko ng labis, bakit hindi tayo mag-book ng isang kwarto ng magkasama, para masusuri mo ako sa aking buong kagandahan? Tanong ni Hansen sa kanya. Nakaramdam siya ng awkwardness habang tinitingnan siya nito. Bumakat ang mga pilik mata ni Wang Fu Pingching at sinabi, sige. Gusto mo bang pumunta ka agad? Walang sinabi si Hansen, ngunit ang mga mata niya ay nagmumungkahi na sapat. Hindi siya makaiwas sa tindi ng dibdib ni Wang Fu Pingching. Tulad ni Queen, ang kanyang dibdib ay pinakamaganda. Namula si Wang Fu Pingching at nagtanong, anong tinitingnan mo? Hindi ka ba natatakot na bigla na lang dumating si Jianran at putulin ang iyong ari? Kung may lakas ng loob ka, maaari kang mag-book ng kwarto. Ano ang ibig sabihin nun? Alam ni Hansen na handang sabihin ni Wang Fu Pingching ang anuman na pumasok sa kanyang isipan, ngunit kung talagang mag-step up siya upang mag-book ng kwarto, tiyak na siya ay magdadalawang isip. Talaga bang hindi mo alam? Seryoso ako. Maaari mong i-book ang kwarto natin ngayon. Ngunit dapat kong sabihin, hindi ako makapaniwala na may isang tao tulad ni Queen na handang sumunod sa iyo. Maging tapat ka sa akin, anong kaakit-akit ang nagawa mong dahilan upang ilagay siya sa iyong spell? Nagtatawanan si Wang Fu Pingching at tiningnan si Hansen. Alam mo na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga braso upang ipakita ang hindi paniniwala. Alam kong hindi iyon ang ibig niyang sabihin, ngunit kakaiba pa rin na handa siyang isakripisyo ang kanyang grupo para sa iyo. Ano ang ginawa mo? Ang pagkamausisan ni Wang Fu Pingching ay umabot na sa sukdulan. Hindi niya maunawaan kung ano ang maaaring ginawa ni Hansen upang magbigay ng ganitong pakiramdam kay Queen. Wala akong ideya. Baka iniisip niyang sobrang gwapo ko rin at hindi siya makapagpigil na tumingin sa akin kaya't nais niyang sumunod, sagot ni Hansen na may labis na kay-abangan. Bahala ka. Umikot si Wang Fu Pingching sa kanyang mga mata kay Hansen. Nagtawanan si Hansen at tumingin sa tindahan ng Beast Soul na kanilang nilapitan. Bago umakyat sa bundok, nais niyang bumili ng isang uri ng Beast Soul Bolt. Kung hindi niya makuha ang Sacred Blood Class Bolt, nais niyang makakuha ng Mutant Class Bolt. Matapos ang lahat, ang pagdadala ng Z-Steel Arrow ay hindi mainam, at ang Mutant Class Bolt ay tiyak na magiging mas epektibo. Ngunit tulad ng nakita niya dati, masyadong hindi popular ang mga bolts. Si Hansen at Wang Fu Pingching ay naglakad sa mga merkado ng ilang panahon nang hindi nakakita ng kahit isa. Gayunpaman, nakakita sila ng iba't ibang uri ng mga arrow. Ngunit ang mga arrow ay masyadong mahahaba para sa peacock crossbow at hindi ito maikakabit. Ang peacock crossbow ay medium-sized na nangangailangan ng maiikli na bolts. Anong klaseng kalokohan ito? Bakit ikaw ang nagbebenta nito? Sa wakas, nakakita si Hansen ng isang mutant class bolt sa isang Beast Soul shop na mukhang hindi sikat. Ito ay isang itim na bolt na opisyal na tinatawag na Ice Snake Bolt, at ang dulo nito ay may coat na nakakaparalisa. Nagulat si Hansen nang makita na ang bolt ay 30% na mas mura kaysa sa anumang ibang mutant class Beast Soul. Talaga namang tila unpopular ang crossbows, at kakaunti ang mga tao na handang bumili ng kanilang Beast Souls. Matapos ang lahat, ang crossbow Beast Souls ay mas bihira kaysa sa mga bolt Beast Souls. Binili ni Hansen ang Ice Snake Bolt at nagpatuloy na naglakad sa merkado, ngunit hindi siya nagtagumpay muli. Wala na siyang nahanap na pangalawang Beast Soul Bolt. Gayunpaman, ang mayroon siya ay sapat para sa mahalagang oras na kakailanganin niyang gamitin ito. Dahil naghintay sila para kay Tyrant at sa natitirang grupo ni Queen, kailangang maghintay pa si Hansen ng ilang araw. Nais ding bisitahin ni Wang Fu Pingching ang Sky Pillar Mountain. Sa simula, hindi pumayag si Queen sa paglalakbay, ngunit pagkatapos makipag-usap ni Wang Fu Pingching sa kanya ng pribado, pumayag si Queen na sumama. Hindi masama ang lakas ni Wang Fu Pingching. Halos na max out ang kanyang mga Jin, ngunit hindi pa niya na-unlock ang kanyang Jin Lock. Kung hindi siya makakaranas ng labanan sa isang super creature, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagprotekta sa sarili. Sa mga kapangyarihang ibinigay ng Ares Martial Hall, nakapag-ipon si Wang Fu Pingching ng maraming Sacred Blood Beast Souls, kaya't ang mga ordinaryong Sacred Blood Beast Souls ay hindi siya kayang saktan. Sa ika-4 na araw, dumating sina Tyrant, Sky Jealousy, at Lazy Cat.
Nang makita si Hansen, mahigpit na kumunat ang noo ni Tyrant. Hindi pinansin ni Tyrant ang presensya ni Hansen at wala siyang pakialam. Lumapit siya kay Queen ng mabilis, at nagtanong, okay ka lang? Binigyan siya ni Wang Fu Pingching ng masamang tingin na nagpapakita ng malinaw na pagkadisgusto sa tanong ni Tyrant. Malinaw na nakikita na okay si Queen at hindi na kailangan ang kanyang tanong. Okay lang ako, sagot ni Queen. Pagkatapos ay tiningnan niya ang tatlo at sinabi, nakita ninyo lahat ang kakayahan ni Hansen noong nakaraan. Umaasa ako na maaari siyang sumali sa ating grupo at nais kong marinig ang inyong mga opinyon. Kumunat muli ang noo ni Tyrant at sinabi, Big Sis, hindi ba ito napag-usapan na? Ipinaliwanag ni Queen, noong nakaraan, nandito pa si Shang-Ching. Ngayon, kulang na tayo sa miyembro. Sa tingin ko, si Hansen ay magiging isang magandang karagdagan dahil labis siyang nakatulong sa akin. Maniwala kayo o hindi, na-unlock na niya ang kanyang Jinlock at ang kanyang mga katangian ay makikinabang sa ating lahat. Sa tingin ko hindi siya nakatulong. Kung mayroon man, negatibo ang kanyang impluensya sa grupo. Sinabi ni Tyrant kay Queen ang tungkol sa pag-alis ni Hansen sa grupo upang tulungan siya at nagpatuloy na sabihin, ang isang taong hindi sumusunod sa mga patakaran ay isang pabigat sa grupo. Iyon ang dahilan kung bakit ako laban sa kanyang pagiging miyembro sa ating grupo. Hindi ko na talaga kayang kumbansihin ka. Kumunat ang noo ni Queen. Naninindigan ako sa aking desisyon para sa ikabubuti ng ating grupo kahit gaano pa ito kasama, sabi ni Tyrant. Okay, naiintindihan ko. Kung ganun, aalis na ako. Sinabi ni Queen ang kanyang pagbibitiw ng walang pag-aalinlangan. Nagulat sina Tyrant, Sky Jealousy, at Lazy Cat. Wala sa kanila ang umaasang aalis siya sa grupo para kay Hansen. Big Sis, maaari nating pag-usapan ito. Maaari nating pag-usapan ito. Hindi na kailangang maging ganyan. Sabi ni Lazy Cat, ginagawa ang kanyang makakaya upang ayusin ang sitwasyon at mapagan ang tensyon. Oo, Big Sis. Hindi ibig sabihin ni Tyrant ang kanyang sinabi. Kung sa tingin mo ay si Hansen ang uri ng taong kailangan ng grupong ito, maaari nating pag-usapan ito, singit ni Sky Jealousy. Ang mukha ni Tyrant ay mukhang malungkot. Gayunpaman, pinigan niya ang kanyang mga ngipin at bamulong, Big Sis, marami tayong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Itatapon mo ba ang lahat para sa isang outsider? Kalmado na sinabi ni Queen, hindi ako nagsasalita ng walang pag-iisip. Hindi ito isang biglaang desisyon. Hindi rin ako galit sa inyo. Nakalimutan na ba ninyo kung bakit natin nabuo ang grupong ito? Upang patayin ang mga super creatures, sabi ni Tyrant. Tumango si Queen at pagkatapos ay sinabi, tama, ito ay isang grupo upang patayin ang mga super creatures. Ngunit sa mga nakaraang taon, wala tayong napatay na kahit isa. Mukhang may sakit si Tyrant, kaya't nagsumamo siya, ngunit mas gumaganda na tayo sa mga nakaraang panahon. Malapit na ang pagkakataon. Kahit na nandito pa si Shang-Ching, hindi natin kayang patayin ang isang super creature. Ngayon na wala na ang iba, at ang ating grupo ay lubhang ina, sa tingin mo ba ay mayroon pa tayong pagkakataon? Diretsahang sinabi ni Queen. Mukhang iminumungkahi mo na wala. Sinasabi mo ba sa akin na magkakaroon tayo ng pagkakataon kung sasali ang taong ito? Pinigan ni Tyrant ang kanyang mga ngipin at masakit na nagtanong. Tumango si Queen at sinabi, oo, naniniwala ako. Pagkatapos noon, hindi lamang si Tyrant ang wala nang masabi, kundi pati sina Sky Jealousy at Lazy Cat ay labis na nagulat na magsalita. Hindi pa nila nakikita si Queen na nirerespeto ang isang tao ng higit pa kay Hansen. Lahat ay tumingin kay Hansen, hindi mo ari kung ano ang dahilan kung bakit siya naging kaakit-akit at kapakipakinabang sa grupo. Ginagawa nila ang kanilang makakaya upang malaman kung ano ang espesyal sa kanya, na handa si Queen na iwanan ang grupo para sa kanya. Isa lang ang aking layunin at tungkulin, ang patayin ng isang super creature. At gagawin ko ang lahat upang makamit ang layuning iyon. Kung si Hansen ay hindi makasasali sa grupo, wala nang dahilan para manatili pa ako sa grupong ito. Kalmado niyang ipinaliwanag ang lahat, ngunit ang kanyang katiyakan at tiyak na paraan ng pagsasalita ay nagpa-speechless sa iba.